Ah, Kahapon iba naman yung mga kasama natin ano. Ngayon nandito naman tayo sa Guardian. So, ang ating pong pag-aaral, ang ating unang bahagi ng mga talatang pag-aaralan natin ay matatagpuan po sa John chapter 12. Okay? At akin pong babasahin yung verse 26. Babasahin ko po ito sa English at sa Tagalog. John chapter 12, 26, verse 26. Okay? So, say amen kung nakita na po ninyo. Sabi po dito mga kapatid, sa English muna, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Kung sino mang taong naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon din naman nadoroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa oras na ito na pinagkalob niyo po sa amin at sa pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko na tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon. Kayo pong patuloy na manguna. Tulungan kami ng banal na Espiritu at maunawaan po namin yung mga pag-aaralan namin sa gabi ito. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatan ko po itong gamitin ang ating lakas at sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Gamitin, okay, ang ating lakas at sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, no, kung merong isang dakilang pribilehiyo na magagawa po natin, paglingkuran po natin ng Diyos. Okay? Dito sa salita po ng ating Panginoong Kristo, na sinasabi po niya na kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. Alam po ninyo, no, isa sa bagay na dapat nating maunawaan kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, ang lahat po ng ating paglilingkod na ginagawa sa Diyos ay dapat bunga ng pagsunod. Mahalaga po maunawaan natin. Kapag tayo ay may ginagawa para sa Panginoon, pero hindi ito bunga ng pagsunod sa Kanya, yun po ay hindi paglilingkod. Yun ay paglilingkod lang sa sarili mo. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, minsan may mga panahon kasing gusto nating maglingkod. Okay? At dahil wala naman tayo nakikitang mga balakid, gusto natin maglingkod. Wala din naman tayo nakikitang problema, wala tayong nakikitang mga ikangay suliran din, kaya gusto natin maglingkod. Kaya, may mga Kristiyano, ganyan yung pamantayan. Pero kapag dumating na po yung mga problema o mga balakid, tumitigil na sila sa paglilingkod. Alam niyo ba kung bakit tumitigil? Kasi ang paglilingkod ay hindi nakabase sa pagsunod. Ang paglilingkod ay nakabase sa kung anong gusto niya. Okay? So, ang tunay na paglilingkod ay hindi nakabase kung anong gusto natin. Kasi, pag ginamit kasi natin yung salitang gusto natin, may panahong hindi natin gusto. Okay? May mga panahon na ayaw natin. At alam niyo mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, bunga ng pagsunod, maraming pagkakataon na hindi gusto ng sarili natin, pero dahil gusto nating sumunod sa Diyos, ginagawa nating maglingkod sa Kanya. Hindi base lang sa nararamdaman natin. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, so hindi mo pwedeng paghiwalayin yung paglilingkod at pagsunod. Kung maglilingkod ka, iyon ay pagsunod sa Diyos. At kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, kinakailangang magpakita ka ng paglilingkod. At alam nyo, ang sabi nga, minsan may mga pagkakataon, nakikita nyo yung salita ng Panginoon na, and where I am, there shall also my servant be.
Ibig sabihin yung direksyon ng paglilingkod ng isang sumusunod sa Panginoon ay hindi nakasalalay kung saan niya gusto. Nakasalalay kung saan gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, kung saan dumuon ng Panginoon, doon tayo. Hindi yung, halimbawa, dito ang gusto ng Panginoon sa'yo, pero dito mo naman gusto, hindi po yun paglilingkod. Okay? Ang paglilingkod sa Panginoon ay kung dito ang Panginoon, doon tayo pumupunta. Kasi siya yung ating sinusundan eh. Siya yung ating pinaglilingkuran. Kaya minsan, maraming mga Kristiyano nagkakaroon ng struggle na hindi nila alam, bagaman naglilingkod naman ako, ang problema, may problema ka kung sino sinusunod mo. Nagpapakita ka nga ng salitang paglilingkod, nakikita ng mga tao, pero ang sinusunod mo ay hindi ang Panginoon. Kasi meron kang sariling direksyon eh. Pero kapag naglilingkod ka talaga ng totoo sa Panginoon, talagang susundan mo kung saang direksyon niya. At minsan po, magiging tapat ako sa inyo, ang direksyon ng Diyos ay hindi nagiging madali. Minsan katulad ng, di ba si Kristo sa kanyang mga tinahak, nagkaroon siya ng mga sufferings, nagkaroon siya ng mga sakripisyo. Kaya asahan na rin po natin na kapag sumunod tayo sa direksyon ng Panginoon, makakaranas po tayo dito. Okay? Pero, tignan nyo ha, if any man serve me, him will my Father honor. Ito naman ang napakaganda, no? Kapag tayo po ay talagang naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, ang sabi po ng Panginoon, kalulugdan tayo ng Ama. Mayroong tinatawag na parangal. Okay? At kumbaga ang Diyos ay tinitignan niya yung pagsunod mo dahil sumusunod ka sa Panginoon, merong siyang parangal o reward na ibinibigay. Yung salita dyan na, him will my Father honor. Ano ba ibig sabihin nun? Bakit sasabihin ni Kristo na ang ginamit po dyan ay sa Tagalog, kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Sipin ninyo, ginamit sa Bible na pararangalan ka ng Diyos Ama. Wala pong ibang gawain na binanggit na mayroong ganitong sinasabi. Na kapag naglingkod ka sa Panginoon, ang sabi ng Bible, pararangalan ng Ama. So napakagandang gawain, pero hindi madali. Di po ba? Ngayon, kaya po, sa gabing ito yung introduction pa lang po yung sinasabi ko, kasi gusto ko makita ninyo, napakahalaga nung maglingkod tayo sa Panginoon. Ngayon ang tanong natin, Pastor, kung maglilingkod po tayo sa Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Kaya doon sa paksa natin ngayon, kinakailangan na gamitin natin ang ating lakas at sigla sa paglilingkod sa Kanya. Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon at gusto natin siyang paglingkuran, at bagaman ginagamit ko yung salitang gusto, pero dapat maintindihan natin na ang ating kalooban dapat nasa ilalim ng pagsunod natin sa Kanya. Hindi po ang basis ng paglilingkod natin kung anong nararamdaman lang natin. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, may mga panahon po talagang mararamdaman natin hindi natin gustong magsimba. Tama po ba? Hindi natin gustong umattend ng Bible study. At may time po na parang ayaw ko rin pumunta. Pero kung sinusunod ko yun, hindi po ako nagtuturo ngayon. Di po ba? May ganun pong pagkakataon tayo. Hindi natin pwedeng sundan lang yung sarili natin or otherwise, hindi po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Kahit minsan, mahirap sa atin at labag minsan sa kagustuhan natin, pinupuntahan natin maglingkod, ginagawa nating maglingkod sapagkat yun ang tama. Yun ang gusto ng Diyos. Ngayon, tingnan natin ang ilang bagay dito. Tayo po ay binigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Tama po ba? May strength tayo. Mula sa physical,
at spiritual. Lahat po tayo. Siguro, iba-iba lang tayo ng level sa physical at sa spiritual. Kasi, kung ikaw'y mananampalataya, sa pagiging Kristiyano mo, pinapalakas ka naman ng Diyos, lalo sa larangang spiritual. Meron din tayong sigla. Ano yun? Yung enthusiasm. Yung para gawin ng isang bagay. Okay? Naalala ko nga, di ba, pagka nanonood tayo ng laro ng basketball championship, di ba? Talagang humihiyaw tayo. Ano bang team na paborito mo? Ginebra. Ikaw tayo, ano ka? Yung magkalaban pala kayo. Di ba pagka yung mga tao, grabe yung sigla kapag may ganyan. Ang tanong, pagka naglilingkod ba tayo sa Panginoon, masigla din ba tayo? Dala-dala ba natin yung sigla na ito o minsan ang sigla natin sa ibang bagay pero sa Panginoon ba masigla din po ba tayo? So, marami ang gumagamit ng kanilang lakas, ng kanilang kayamanan, ng kanilang sigla sa mga pansamantalang bagay. Yun ang nakakalungkot. Kahit mga Kristiyano. Pero dapat nating maintindihan na dapat, una sa lahat, kung tayo'y merong lakas, meron tayong kayamanan, meron tayong sigla, at anumang ibinigay sa atin ng Panginoon, wala nang pinakamaganda kundi gamitin natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Okay? Hindi po kinakailangang maging pastor kayo, maging katulad kayo ng sino mang kilalang mangangaral para mapaglingkuran ng Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang mahalaga lang, kung kayo po ay sumusunod sa Panginoon, nakikita niyo yung sarili niyo na kayo po ay naglilingkod. Tayo nga po, no? Nakapag-aral po tayo. Ang iba nakapagtapos ng kolehiyo, ng high school o anumang natapos ninyo. Ibig sabihin may dunong kayo. At alam niyo po ba na yan dunong na iyan ay sapat na gamitin niyo para makapaglingkod sa Diyos. Okay? So, meron lang tatlo na gusto kong ituro sa inyo sa gabing ito na kapag maglilingkod po tayo sa Panginoon na gagamitin natin ang ating lakas at sigla sa paglilingkod sa Panginoon ay tatlong mahalagang bagay na magkakarakterize ng ating paglilingkod sa Kanya. Una, yung maagap. Pangalawa, maningas. Pangatlo, mapagpatuloy. Yun ang pag-uusapan natin. Una, pag-uusapan natin, ang paglilingkod sa Panginoon ay kinakailangan matutunan po natin yung maging maagap tayo. Okay. Hindi ko po lang tinatalakay, hindi lang ito yung bang pag may gawain naging maagap ka, dapat naman yun eh. Pero ang tinutukoy ko dito is in the early stage of your life, ikaw ba ay nagbibigay na ng panahon para paglingkuran ng Diyos? Katulad po nung sinabi dito sa Aklat ng Mangangaral or Ecclesiastes 12:1. Yung 12:1. Brother Argel, pakibasa mo nga ito. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay dumapit pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga yaon. Meron tayong dalawang young people na nandito, no? At alam nyo yung sinasabi dito ni Solomon dyan sa chapter 12 verse 1. Hanggat bata ka pa, okay, magsimula ka ng alalahanin ang Diyos. Magsimula ka ng paglingkuran siya. Ang ibig sabihin nito, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nag-aantay ng panahon, kundi ang tamang panahon sa paglilingkod sa Panginoon, alam mo kailan? Ngayon. Tama po ba? So, ang pagiging maagap sa paglilingkod sa Panginoon ay nangangahulugan na ngayon ka maglilingkod. Hindi sa mga darating na panahon.
Ngayon, tayo mga matatanda na po tayo. Kukunti na lang ang paglilingkod natin. Ilang taon ka na ba? 49. 49. Pag naging 50 ka, so mga 70, may 20 years ka. 20 years na lang yung ano mo, yung talagang peak ng kung maglilingkod ka sa Panginoon. Bakit? Kasi tsak na tsak pagka nagpumata ka ng 60, makakaramdam ka na ng hindi na gano'n yung, 'di ba? Magkakaroon ka ng sakit, 'di ba? Ako nararamdaman ko na 'yan ngayon, hindi na ako gano'n. Siguro kung mas maaga pa ako nakakilala sa Panginoon, eh, baka mas marami akong mga nagawa sa Panginoon. Ang point ko is that kung titignan natin yung panahon, wala tayong ano, wala tayong puwedeng sabihin na saka na lang, 'di ba? Minsan eh, alam mo na katulad ng mga kabataan ngayon, saka na lang po ako maglilingkod 'pag matanda na ako. Eh, sino makapagsasabing 'pag tumanda ka maglilingkod ka, 'di po ba? Walang makakapag-garantiya na 'pag tumanda ka na, maglilingkod ka sa Diyos, 'di po ba? Dahil tingnan niyo, kaya nga nagpaalala ang Panginoon, eh, kay Solomon, ang sabi through Solomon sabi niya, "Yung kabataan, haba't bata pa kayo, alalahanin niyo ang Panginoon." Meaning, when your age, regardless of your age, ito yung panahon na may time ka sa Panginoon. May panahon ka para maglingkod sa Kanya. So, yung maraming mga kabataan ano na kadalasan eh binibigay nila yung mga lakas nila sa ibang mga bagay. O yung namang mga ibang mga adult na nag-uukol sila ng mga pansin sa mga bagay na nauubos yung kanilang lakas, nauubos yung kanilang mga kakayanan doon. Doon na nila inilalagay. Pero napaka-kaunti kung meron man yung kanilang panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na kung sa panahon natin ito ngayon na nalalaman natin na malapit nang bumalik ang Panginoon. Eh, hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala na sa susunod na lang. Minsan may mga tao nga na, siguro pastor, pagka maluwag-luwag na kami, yung siguro pag nagkapera na, tsaka kami maglilingkod sa Panginoon. Eh, anong garantiya mo magkakapera ka? Okay? Wala tayong garantiya, di ba? Pero, kahit may pera ka't wala, basta naglilingkod ka, yun ang sigurado. Di po ba? Pero pag sinabi mo na, pag nakaalwan-alwan na kami, saka kami maglilingkod, eh wala kang ganong kasiguruhan. Pero isa lang ang magiging sigurado, kay merong ka o wala, pwede kang maglingkod sa Diyos. At doon mo pa nga makikita ang pagpapala ng Panginoon eh, kasi hindi naman nagpapabaya ang Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya. Tama po ba? So, ang challenge po sa atin dito, hanggat meron tayong panahon sa kasalukuyan, gamitin po natin ang kakayanan natin, ang lakas natin, ang sigla natin para paglingkuran ang Diyos. Iwasan po natin ang mga salitang sakana, mamaya na. Sapagkat yung sakana at mamaya na, eh baka hindi na po yun mangyari. Di po ba? So yan ang una. So, maging maagap tayo. Okay? Kaya malawak yung aplikasyon niyan. Pumunta tayo sa pangalawa. Hindi lamang maging maagap sa paglilingkod, maging maningas tayo sa paglilingkod. Doon po sa aklat po ng Roma 12:11. Brother Jonas, pakibasa nga. Roma 12:11. Romans chapter 12, verse 11. 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Okay. Tapos basahin mo Brother Archil din yung Colossians 3:23. Ah, chapter 3, verse 23 po, ang sabi po dito,
Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Okay. Ito yun, yung salita po diyang maningas, yan yung English doon sa Romans chapter 12. Yun yung fervent. Ano ba yung maningas? 'Di ba kapag tayo ay nagluluto, gusto natin yung kalan eh ano, maningas. Ayaw natin yung aandap-andap eh. No? Mm. O di kaya kung ang isang sulo o ang isang ilawan ay aandap-andap, hindi natin gusto yun. Anong ibig sabihin ng pagiging maningas? Ang ibig sabihin nito ay hindi ito isang tamad, okay? Ito ay isang nagpapakita ng kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon. Kainitan sa paglilingkod. Nagiging mainit ka. Ang sabi nga sa binasa ni Brother Jonas sa sikap ay huwag maging tamad. Yung ano diyan, yung slothful in business. Hindi po yung business na yung katulad ng business ni Kuya Jonas. Ang ibig sabihin niyan, alam yung slot snail, nakita na kayo ng slot snail, yung suso na napakabagal, na ang bagal niya kumilos, yung kumakapit sa saging. Ang tagal niyang umalis eh. Yun yung slot snail na tinatawag, napakabagal. Ang isang tao na naglilingkod sa Panginoon, mainit siya, masipag siya, masigasig siya na maglingkod. Mayroon siyang nararamdamang init at malalaman mo na mayroon siyang init kasi yung ginagawa niya, sangayon sa binasa ni Brother Axel, ginagawa niya ng buong puso niya. Hindi para sa mga tao, kundi para sa Diyos. So malalaman mo ang totoong init ng paglilingkod kapag hindi mo ito ginagawa saan? Sa mga tao. Hindi mo ito ginagawa dahil kay pastor. O di kaya dahil kay Brother Jonas, kay Brother Argel, o kay Tatay Aldin. Ginagawa mo ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo minsan, kapag ang paglilingkod ay palagi nating nakasaksak sa isip natin na nakakahiya naman kay pastor, nakakahiya naman sa mga kapatid. Maano po tayo, malilin lang po tayo. Kasi unang-una, naghahanap na po tayo ng pupurihin tayo sa ginagawa natin. Yung nag-aantay na tayong batiin tayo sa magandang ginagawa natin. So, yun po, hindi natin dapat maging kaugalian na nag-aabang tayo ng papuri ng tao. Okay? Pangalawa, ano dan po, nakaamba ang pagkadismaya. Ano ibig kong sabihin? Kasi kapag hindi natuwa ang mga tao, hindi ka napansin, hindi ka nabati, so madidismaya ka. Diba? Magkakaroon ka ng, hindi mo lang napansin ni pastor yung ginawa ko dito sa church. So ano magiging pakiramdam mo? Nanliliit ka sa sarili mo. Kasi nga, nakatingin ka saan? Sa tao. Tapos pangatlo pa, alam nyo kung pagka kayo po'y nakatingin sa tao, nagkakaroon ka ng comparison. Is either, maisip mo na mas magaling ka kaysa sa ibang mga Kristiyano. O di kaya naman, nanliliit ka sa sarili mo dahil yung ginagawa mo hindi katulad ng ginagawa ng iba. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Ano mang ginagawa ninyo sa Panginoon, yan man ay maliit sa tingin ng iba, pero pag yan ay ginawa mo ng buong puso mo at ginagawa mo yan sa Panginoon, napakalaki po yan. Tandaan po niyo. Yan ang prinsipyo. Kaya hindi kinakailangan palaging may nanonood sa atin. Kaya naniniwala ako maraming Kristiyano na paparangalan ng Diyos, hindi tumatayo sa pulpito. May mga Kristiyanong baka iniisip ng mga MBN, siguro ang maraming corona si pastor dahil palagi siyang nasa pulpito. Hindi po. Dahil hindi po ganun ang basihan ng Diyos. Hindi mas maraming pagkilala ang tatanggapin sa Diyos kasi
madalas kang nakatayo sa pulpito. Hindi po. Dahil ang basihan ng Diyos, kahit nakaupo ka dyan, pero alam ng Diyos sa puso mo, buos, bukal sa loob mo yung paglilingkod na ginagawa mo, yun ang mahalaga sa Kanya. Tama po ba? Kaya, napakahalaga na hindi po tayo, kasi ninyo kung naglilingkod tayo, huwag tayong tamad. Ibig sabihin, huwag natin pabayaan yung mga paglilingkod na iniatang sa atin ng Panginoon. Yung pinababayaan natin, di po ba? Pangalawa, huwag tayong walang sigla. Pag nasa church po tayo, pag nasa gawain tayo, dapat masigla po tayo. Bakit tayo dapat masigla? Hindi po si pastor ang pinaglilingkuran nyo. Ang pinaglilingkuran nyo ano? Ang Panginoon. At alam ng Diyos ang puso natin kung si pastor lang ang pinaglilingkuran nyo, kaya hindi kayo masigla. Pero pag ang Panginoon, nakikita niyo yung puso natin. Di ba? At hindi po tayo napipilitan lang. Okay? Yung napipilitan kasi ano yan yung alam din yan ng Diyos kung napipilitan tayo. Okay? So, ang nais ng Diyos ay maging masigasig tayo. Yung pangalawa, maging masaya tayo sa ginagawa natin. Amen po ba? Sabi nga, ano yung kanta natin? There is joy in serving Jesus. Pag hindi po tayo masaya sa paglilingkod sa Panginoon, manalangin po tayo sa Diyos. Baka mayroon po tayong problemang espiritual. Kapag ka po kayo ay nasa gawain ng Panginoon, at hindi po kayo nakakaramdam ng kasiyahan, dumulog po kayo sa Panginoon, manalangin po kayo. Ang sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, bakit ganito? Sabi ng kanta di ba? There is joy in serving Jesus, pero parang nag-i-struggle ako, parang may kakaiba sa damdamin ko. Maaring makita ninyo na kaya ganun ang nararamdaman nyo. Baka mayroong pagsuway, mayroon tayo mga bagay na ipinangako sa Diyos na hindi natin tinutupad. So, tinatanggal ng Diyos yung ating kasiglahan. So, kinakailangan magsiyasa tayo. At pag napagtanto natin kung ano talagang dahilan, babalik tayo dun sa kasiglahan. Kaya huwag po kayong papayag na pag nasa church kayo, parang hindi kayo masigla. Dapat masigla po kayo. Okay? So, kaya po, iwasan po natin ang pagiging tamad, maglingkod ng may galak, at gawin ang lahat para sa Panginoon. Gawin natin ito para sa Panginoon. Okay? Kung itong lahat ng ginagawa natin ito ay hindi po natin unang-unang isasaalang-alang ang Panginoon, talagang maniwala po kayo, hindi talaga natin magagawa ang gawain ng Panginoon. Okay? Kaya, pero pag siya ang focus ng lahat ng paglilingkod natin, nakikita natin yung sarili natin tuloy-tuloy na maglilingkod. So, una, sabi ko maging maagap. Okay? Anong ibig sabihin nun? Now is the time to serve. Not tomorrow, but today. Pangalawa, maging maningas. Ibig sabihin, huwag maging tamad. Okay? Tayo po ay maglingkod ng may kagalakan, hindi napipilitan, bukal sa ating puso. Ginagawa ang mga bagay para sa Panginoon. At panghuli dito tayo magtatapos. Hindi lamang maagap, maningas, ang pangatlo po ay mapagpatuloy. Mapagpatuloy. Meron po tayong mga taong nakita na, Brother Jonas, Brother Archel, yung maagap naman, naglingkod. Naging masipag din sa paglilingkod. Pero ano nangyari? Hindi nagpatuloy. So, pwede pala, Pastor, na naging maagap ka at naging masipag ka, pero hindi ka nagpatuloy. Marami ako nakitang mga kabataan. Alam nyo, nung mabaptize kami, ang edad ko po ay mas matanda pa to si Jude nung mabaptize ako. Kasi hanggang 4th year lang kami. Ilan taon ka na? 80, siguro mga 16 lang kami that time. Nabaptize kami sa batch namin, I think we are 24 or 27 na mga young people na nabaptize.
Nakakatuwa, naka-t-shirt kami puti, nakahilera sa isang swimming pool, pinagpe-pray kami. After 1 week naming nabaptize, nabaptize kami ng Saturday, di Linggo, may worship service. I think, 4 dun sa binaptize, hindi na nag-attend ng church. So, tanggal agad. Hanggang naubos na, hanggang siguro, dun sa batch namin na naman na-baptize, ilan na lang nakikita ko na nasa church niya, nasa iba-ibang lugar na. So, sabi ko, pero yung mga young people na to, ang iba dyan, mga kasabay ko na nasa church, na naging Sunday school teacher, mga bata pa, nanunundo ng mga katuruan kasi kami na young people pa lang naglilingkod na eh. Minsan hindi ko masyado nakikita sa maraming kabataan ngayon, 'di ba? Na talagang pagdating sa church, yung hindi kami inuutusan eh, nagkukusa kami. Hindi kami inuutusang maghugas ng pinggan eh. Masaya kaming kumakain pero nagbo-volunteer na kami na yung maghugas ng pinggan. Lahat ginagawa 'yan. Mga kabataan, nanundo ng bata, ika nga, nakita mo, nandoon yung maaga pa nagsimula na at naging masipag din naman sa paglilingkod. Pero alam niyo kung ano nakakalungkot? Nawala. Pwede palang mawala ka sa paglilingkod. Pwedeng si Brother Argel nakikita mo ngayon aktibo. Pero hindi siya pwedeng maging kampante. Baka dumating ang araw hindi ka magpatuloy. Maaring may mangyayari o magiging dahilan para hindi ka magpatuloy. 'Di ba? So, ito mahalaga na dapat tingnan natin. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? 1 Corinthians 15:58. Anong sabi, Brother Argel? Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, sabi po naman sa verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So dito, kaya mahalaga para magpatuloy ka. Kinakailangan yung maging matibay ka. Okay? Ay mahalaga po sa paglilingkod sa Panginoon. You need to be steadfast. You need to be strong, unmovable. Kasi habang tumatagal po, alam niyo po ba na ang paglilingkod maraming challenges yan. Yung challenges na yan, pag mahina-hina ang ika nga sa salitang Pilipino, sikmura mo, titigil ka. Pero, ang sabi ng banal na kasulatan, magsitibay kayo. Tatagan ninyo. Sapagkat, yung paglilingkod sa Panginoon, kaya sinasabi ni Apostol Pablo to, makakaranas talaga ng mga panahon na maaring magpatigil sa iyo sa paglilingkod. Isa pang talata, Brother Jonas, pakibasa yung 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi po dito, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Pansinin niyo yung sinabi dito kay Timoteo. Si Timoteo po hindi po siya katulad nung iba yung let no man despise the youth. Bata po siya pero hindi po siya teenager. Siya po isang manggagawa ng pastor. Batang pastor. Pero ang sabi niya dito, maging halimbawa ka. Ibig sabihin, pag ikaw ang naging halimbawa, ikaw ang susundan ng maraming mga tao. Ay papaano kung ikaw ay tumigil? Ikaw din ang susundan. Mayroon bang, ako po, sa pagiging Kristiyano ko, meron kami mga sinundan na nagsitigil sila na parang iniisip namin na, total naman, tumigil na sila di tumigil na rin tayo. Pero siyempre alam po nyo, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya po alam nyo, ang mahalaga,
maging matibay tayo, maging mapagpatuloy tayo. Ano ba mga dahilan kung bakit minsan may mga hindi nagtatagal? Una, napapagod. Ito po, aaminin ko sa inyo ha, ang mga naglilingkod sa Panginoon, tao din po yan. Napapagod din po yan. Kaya mahalaga, maintindihan po ninyo, at ito, naunawaan ko sa paglilingkod sa Panginoon, napapagod din po ako. At may mga bagay na hindi ko kayang gawin. And ngayon, pag napapagod tayo, ano gagawin natin? Magpahinga tayo. Di po ba? Aminin natin sa Diyos na nangihina tayo, magpahinga tayo. Ang sabi nga po ng Mateo 11:28-29, pakibasa mo nga. In Matthew chapter 11 po, 28 hanggang 29 po. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yan ang solusyon eh. Pag ikaw'y napapagod sa paglilingkod sa Panginoon, lumapit ka, magpahinga ka muna sa Panginoon. Tama po ba? Ano pang dahilan kung bakit ang tao hindi nagtatagal? Nadi-discourage. Di ba? Nadi-discourage yung isang tao. Maaring ang nakaka-discourage na o-offend kayo sa mga nakikita niyo. Tama po ba? Minsan, di ba, kahit sa simbahan, hindi naman perpekto ang mga tao. Minsan, pwede kang ma-discourage sa salita ng isang kapatid. Pwede kang ma-discourage sa isang sitwasyon. Ano ba naman yan? Pare-pare tayong mga Kristiyano, ganyan. Nadi-discourage tayo, di po ba? At nagiging dahilan ito ng pagkatisod natin na habang naglilingkod tayo, na-discourage tayo, na-offend tayo, ayoko na. Ano susunod? Nawawalan tayo ng gana. Yung dati, masigla ka pa eh. Pero nung magmula nang ma-discourage ka, nawawalan ka ng gana. At mga unang mga kaganapan yon para ikaw at ako ay dahan-dahang ikang tumigil at hindi magpatuloy. At minsan naman, alam nyo, yung aabangan nyo din ito, yung minsan sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon, masyado tayong pamilyar, over familiarity. Alam nyo po ba na yung over familiarity will kill our zealousness, yung init natin. Yung bang pagdating mo sa church, ay alam ko na mangyayari. Pagka po kayo pupunta ng church, palagi kayong mag-pray. At sasabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, ano po ba ang gagawin nyo sa araw na ito? Anong mensahe ipapadala nyo? Wag po ang expectation na, alam ko na yan, mangyayari. Magsasalita si pastor, magagalit na naman sa amin. At tataas ang boses niya. Yun yung masyado na tayong pamilyar. Pero nakalimutan natin na sa paglilingkod sa Panginoon, meron siyang leading. Meron siyang gustong sabihin sa atin. Kaya pagkaalis natin ng church, Panginoon, salamat po at ako'y natuto na ituro mo ito sa akin. So, ibig sabihin, yung hindi ka lang nagiging pamilyar sa mga ginagawa, kundi mayroong panibagong sinasabi ang Diyos. Nare-repress po tayo. That's why ako naniniwala na kapag palagi ka naglilingkod sa Panginoon, nire-recharge ka rin ng Panginoon. Amen po ba? Alam naman niyo yun, hindi naman gusto ng Diyos na palagi ka lang pagod. Di po ba? So mga kapatid, yun yung mga dahilan kung bakit sumusuko. Ngunit, ang paalala sa atin ng Panginoon, magpatuloy ka, huwag kang tumigil. Okay? Sabi nga po, di ba, ang mga atleta, kung gusto nilang manalo, hindi sila pwedeng tumigil sa pagtakbo kung nasa takbuhan na sila, sapagkat matatalo po sila. Tinatapos nila ang takbuhin. Ang mga Kristiyano po, hindi naman po tayo magkakalaban. Tumatakbo po tayo sa takbuhang inilagay sa atin ng Diyos. Hindi ito pabilisan, patatagan, patibayan, hanggang dumating ang Panginoon. Kaya,
Ang prayer natin, matapos po natin ang takbuhin natin. So magpatuloy po tayo kahit walang nakakita. Amen. Po ba? Maglingkod kahit hindi napapansin. Amen po ba? And then maging tapat kahit mahirap. Magpatuloy lang po tayo at tandaan po natin, ang bawat ginagawa mo para sa Diyos o ginagawa natin ay hindi nasasayang. Ano po bang sabi ng talatang binasa kanina ni Brother Agil sa 1 Corinthians 15:58? Ano mong sabi dyan? Sabi ko kanina sa 1 Corinthians 15:58. Basahin ko po sa Tagalog. Sige po. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Yan ang napakagandang pangako ng Panginoon, ha? Hindi nasasayang. Ibig sabihin, hindi walang kabuluhan ang ginagawa natin sa Kanya. Kaya kinakailangan tayo po ay magpatuloy na paglingkuran ng Diyos. Alam po ninyo, yung lakas, hindi po yan permanente. Naalala ko na young people ako nakakaakit ako sa mga ganyang ang daming nakakapaglakad ako sa sikat ng araw. Ngayon mo, paglakarin mo ko sikat ng araw, maya-maya nahihilo na ako. Iba na yung yun. Ibig sabihin, nauubos na yung lakas mo. Yung sigla, minsan may time, lalo na kung may mga health condition ka na, hindi mo na magawa yung ganong sigla. Pagkakataon, oportunidad, ito, hindi yan permanente. Kaya hanggat meron ka niyan, gamitin mo. At baka mawala, hindi ka na makapaglilingkod sa Panginoon. Di po ba? So maraming salamat po sa inyo at nawa ay naging pagkapala po itong ating aralin. Ito may challenge ako, no? Ginagamit ba natin ang lakas natin para sa Diyos o para lang sa sarili natin? At sagutin natin yan. Bawat lakas na meron ako, para lang ba sa sarili ko, connected sa pamilya ko, o ginagamit ko ang lakas higit sa lahat para sa Diyos? Pangalawa, kung ngayon ang huling araw ng iyong lakas, ibig sabihin, baka bukas, bawian ka ng buhay, ano pang kayang gawin mo sa Panginoon? Kung bibigyan ka na lang ng mga ilang sandali. Okay? Ano ang kaya mong gawin sa Panginoon? Pag-isipan po natin. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya sa amin. Pagpalain niyo nawa kami, Ama, at sa mga napagnilay-nilayan po namin mga salita ninyo, ay magamit po namin patuloy ito sa paglilingkod namin sa inyo. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless po.